Nanay, hindi mo ba sinabi na kapag hinipan ng conch, makakamit ang isang wish? Maligayang kaarawan sa'yo. Wanwan, anong wish ang gusto mong ipagdasal? Gusto ni Wanwan na huwag nang mahirapan si nanay. Tulad ng tita. Walang alalahanin na anak ng mayaman. Salamat, Wanwan. Unang kagat ng cake. Mama, ikaw muna. Tatay, mabilis, iligtas si mama. Asawa, ayos ka lang ba? Mabilis, kumuha ka ng gamot. Mama. Asawa. Mamatay na ang tao. Bakit pa nagkukunwari ng damdamin? Nga. Bakit pa ako nagkukunwari ng damdamin? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Tita, anong nangyari sa nanay ko? Sobrang nahihirapan siya. Mahal na mahal. Ang cake ay ibinigay mo sa nanay. Pinatay mo siya. Gusto mo pang ipasagip ako. Hindi alam ni Wanwan. Ano ang ginawa mo? 8. Naglagay ako ng hazelnut powder sa cake. Kung alam ko lang na allergy sa hazelnut ay pwedeng makamatay. Matagal ko nang sinabihan na pumanaw ka na ng maaga at makalipas ang lahat. Bakit? 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 Dahil isang tagapagmana lang ang pwedeng magmana sa pamilya Shen. At ako yon. Noong araw, ang nanay ko. Sa wakas, nalinis ko na ang nakakainis mong ina. Ngayon, turn ko na para linisin. Ikaw, nakakainis na cute. Anong ibig mong sabihin? Ang nanay ko ay pinatay ni Lin Suikin. At ano ngayon? Dapat mamatay ang mga anak sa labas. Wang Shu, bakit nandito ka rin? Shen Moxie. Kung hindi dahil sa utos ni Miss Shen, akala mo ba lalapitan ko ang cute mong ito? Masamang tatay. Masamang tiyahin. Bitawan niyo si mama. Tayo na. Hayaan silang mamatay dito sa tambakan ng basura. Ayokong mamatay si mama. Huwag. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Maaari bang iligtas ng kabibe si mama? Ikaw, anong iyong nais? Oyster, pakiusap. Ben, huwag mong hayaang mamatay si nanay. Basta't mabuhay ng maayos si nanay. Gagawin ko ang kahit ano. Iligtas siya. Ang kabayaran ay ang ialay ang iyong buhay. Handa ka bang gawin ito? Handa na ako. Hindi. Ayaw ko. Nanay, huwag kang umiiyak. Sa hinaharap, hindi na ako makakasama ni nanay sa daan na ito. Kailangan maging masaya at masaya si nanay. Wenwen. Mahal na anak, natakot ka sa nanay mo. Huwag mo akong hawakan, sino ka para maging anak ko? Hinahanap ka ng lolo mo ng matagal na. Anak ko, nasaan si Wanwan? Asawa, parang sinaniban ang anak natin. Lin Suikin, gusto kong bayaran mo ang kasalanan ng nanay ko. Magising ka ng malinaw. Bumawi sana si Wanwan na hindi na siya mahihirapan pa. Tulad ng tiyan niya. Isang walang alala at masayang prinsesa. Bumalik ako sa buhay. Ako. Naging aking kalaban si Shen Zhaoqing. Moxie, anong nangyayari sa'yo? Papa, ikaw ba'y nakalimot na? Hindi si Moxie, si Zhaoqing yon. Anong ginawa mo? Papa. Mahina ang kapalaran ni Moxie. Matagal nang patay.
Ito ay 7 taon na ang nakalipas. Naghahanap sa akin ang lolo noon. Ayaw nila akong makabalik. Lolo. Tatay. Tatay. Nanay. Nanay. Pasensya na. Kakaiba ang isip ko kanina. Nabahala kayo. Hindi ba kita nasaktan? Pipisil-pisilin kita. Talagang ginamit ni Wanwan ang conch para makuha ang aking muling pagsilang. Pero bakit? Ako ay naipit sa nakakasuklam na katawan na ito. Wangwang. Hintayin mo si Mama. Maaari mong iligtas si Mama. Siguradong makakabalik si Mama sa'yo. Naalala ko, 6 na taon na ang nakalipas. Ito ang oras na yon. Si Wangshu ay umatake sa akin. Akala ko iniligtas niya ako. Nagkaroon ako ng simpatsya sa kanya. Unti-unti akong nahulog sa kanya. Sa kanyang mainat na pinlanong matamis na bitad. Sa buhay na ito, hindi ko dapat siya hayaan na muling saktan ako. Ito ang aking sarili noon. Ilala. Okay. Kahit na medyo biglaan, hindi ko pa naipakilala ang sarili ko. Ngunit mula sa sandaling ito, ako at ikaw ay babalik sa tamang landas. Sabi mo ikaw ang aking nakaraang buhay. Paano mo nalaman? Sinasabi ko na ako ang ikaw sa nakaraan. Ngayon ay muling ipinanganak ako. Sa taong pumatay sa'yo. Matagal na akong pinalayas mula sa Shen family. Hindi ko na siya kilala. Bakit niya ako ginusto saktan? Ikaw ang nakababatang prinsesa ng Shen family. Pinapunta ka ng lolo mo para magmana ng negosyo. Sobrang galit niya na gusto niyang mawala ka magpakailanman. Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na hindi sa akin, hindi ko kailanman gugustuhin. Basta't nabubuhay ka pa. Ikaw ang hadlang sa pagmamana ng yaman ng Shen. Tama ba? Ikaw yung si Miss Shen. Kahit na ang katawan ko ay sa kanya. Pero ang kaluluwa ko ay ikaw sa 7 taon mula ngayon. Sobra na. Walang kwentang bagay. Hindi na ako babalik sa bahay ni Shen. Huwag mo nang gagawin sa akin ang mga kalokohan dito. Umalis ka. Ingatan mo ang iyong pag-alis. May birthmark ka sa likod. Allergic ka sa mga mani mula pagkabata. Gusto mong mangarap tuwing gabi. Nang ikaw ay 5 taong gulang na naginip ka ng unggoy. Natakot ka at hindi nakatulog buong gabi. Kumanta ang iyong ina ng lullaby buong gabi. Nagbigay pa ang iyong ina ng isang conch. Sinabi niya sa iyo na basta tunogin ito, maari kang magpahayag ng anumang hiling. Si Wanwan ay nag-alay ng sarili niya para iligtas ako sa pamamagitan ng conch. Ngayon, ikaw lamang ang makakapagligtas kay Wanwan. Wanwan. Paano nangyari ito? Si Wanwan ay kayang tunogin ito. Kung may liwanag, pwede kang mangarap. Yan ye. Shen, ito ay isang kwentong pambata na sinabi ng nanay ko. Paano mo naman maaring gawing realidad ang isang kwento? Yan Chai. Bakit ka nandito? Moxie. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, dapat noon pa ay kinuha na kita. Moxie, pakiusap ko sa'yo. Pakiusap ko. Magtitiis pa tayo ng kaunti, okay ba? Yan Chai. Sa nakaraang buhay, hindi mo na iligtas ang aming mag-ina. Sa buhay na ito, nagkita na naman tayo. Yan Chai.
Sino ka ba? Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang gagalaw ng ganyan. Nakalimutan ko. Ngayon ay si Shen Zhaoqing ako. Moxie. Pakiusap ko sa'yo. Ako si Shen Moxie. Pakiusap sana. Magtiyaga pa tayo ng kaunti, okay lang ba? Ng kapatid kong babae. Shen Zhaoqing. Shen Zhaoqing. Nalaman ko na ikaw pala ang Shen's Shipping. Ikalawang anak na babae ng Shen pamilya. Paano ko narinig na? Ikaw ay isang mapagmataas at matigas ang ulo. Hindi nagsusumikap. Walang ginagawa kundi magpahinga. Walang hiya. Ikaw siguro yon, di ba? Babae. Ikaw ang pinagsisisihan ng nanay mo. Ang muling pagkabuhay na ito ay para iligtas ka. Hindi dapat isipin ng nanay ang kanyang emosyon. Tama. Si Shen Zhaoqing ay isang tunay na demonyo. Mapanlait at masakit. Walang kahihiyan. Karapat dapat siyang mamatay. Walang kapatawaran ang kanyang mga kasalanan. Ngunit iba si Ate Moxie. Siya ay mahinahon at mabait. May kaalaman at may pag-unawa. Siya ang magandang babae na hindi mo matatagpuan kahit na may ilaw. Dapat mo siyang pahalagahan. Ako, si Shen Zhaoqing, ay nagpapahayag na kayong dalawa ay dapat ikasalagad. Agad na kumuha ng lisensya. Huwag na huwag bigyan ng pagkakataon ang mga salawahan. Anong nangyayari? Kontrolado ang aking katawan ng ibang tao. Nasaan ako ngayon? Ibalik mo sa akin ang aking katawan. Anong nangyayari? Hindi ba't kasama ko si Wang Shuo laban kay Shen Moxie? Bakit ako nakakulong dito? Shen Moxie, palayain mo ako. Ikaw na anak sa labas. Dapat kang mamatay. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan siya. Bayani na nagligtas ng magandang babae. Tingnan mo ang ugali mong pangalawang klase. Isang playboy na nagpapanggap na prinsipe. Pero, tama kayong dalawa. Pangit na musika. Sadyang magkapareho. Yan. Shen, ako, si Shen Moxie ay nangangako. Sa buong buhay ko, hindi ako kailanman magbibigay sa iyo ng kahit isang sentimo mula sa pamilya Shen. At ikaw, lahat kayo umalis na. Moxie, makinig ka sa akin. Hindi ko talaga siya kilala. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Totoo ang nararamdaman ko sa iyo. Kahit na hindi ako mag-asawa sa buong buhay ko. Hindi ako pakakasal sa isang tulad mong salbahe. Maaari nang matapos ang iyong kalokohan. Kayong dalawa, Mr. para sa Mrs. Talagang bagay na bagay kayo. Lahat kayo umalis. Lumabas. Ilala. May pagkabayas na siya sa akin. Dahil sa ginawa mo. Mas lalo niya akong itinuturing na isang salbaheng tao. Lion hindi ako yon kanina. Alvin Zhaoqing. Wala tayong hidwaan o galit sa isa't isa. Bakit mo ako ginagawang ganito? Basura. Sinasabi mong gangster ka. Sinasabi lang kita ng ganito. Sobra-sobra ka na. Kung hindi dahil sa'yo, bakit kaya galit si Moxie sa akin? Yan Chai. Ako si Moxie. Ipapaliwanag ko na lang sa susunod. Basta't magtiwala ka sa akin. Shen Zhaoqing. Napagtanto ko na isa kang baliw. Pareho kayong mga dalaga ng Shen. Saan ka nakakaabot kay Moxie? Napagtanto ko na isa kang baliw. Pareho silang mga dalaga ng pamilya Shen. Saan ka makakapantay kay Moxie? Pakalabas ako. Bakit ka may dalang kutsilyo? Ayaw ko bang kumain ng sariwang prutas? May sakit ka ba? Ayaw niya ng mansanas. Gusto niya ng durian. Ayaw niya ng damit na may bulaklak. Gusto niya ang puti. Ayaw niya ng pulang rosas. Gusto niya ang tulip. Ayaw niya ng lalaking walang pakialam. Gusto niya yung mature at matatag. Dapat mong gamitin ang utak mo kapag nililigawan mo siya. Para mapagtagumpayan mo ang iyong ate.
Talagang pinag-isipan mong mabuti. Tanga. Kaya siguro hindi kita nagustuhan noon. Nasa ilang lugar lang naman. Kakaiba. Malinaw namang inilagay ko na dati sa mga lugar na yon. Bakit wala na? Ano ang hinahanap mo? Kontsya ng bahura. May naisip akong paraan para mailigtas si Buwan. Pahiram muna. Ibalik ko agad sa'yo. Ito ako. Buwan. Inay. Inay. Nanay. Ito ang meteor shower na ibinigay ko sa'yo. Kapag ngumiti si nanay, parang napakaganda ng meteor. Basta't si nanay ay mabuhay ng maayos. Handa akong gawin ang lahat. Huwag umiyak, nanay. Sa mga susunod na daan, hindi ko na kayang samahan si mama. Kailangan maging masaya at masagana si mama. Iyon ba ang ating anak na babae? Kaya sabihin mo na sa akin, ano ang dapat kong gawin para mailigtas si Wanwan? Wala pang Wanwan sa mundong ito. Anong ibig mong sabihin? Bumalik ka na sa 7 taon na ang nakalipas. Hindi pa siya isinilang sa oras na ito. Hindi pa isinilang. Kailangan pa bang makipag-ugnayan sa lalaking yon? Siguradong may iba pang paraan. Sabihin mo sa akin kung ano pang paraan. Huwag kang magpanggap na wala kang alam. Huwag kang magpanggap na wala kang alam. Magsalita ka sa akin. Ilala. Ako. Bakit hindi ko maaring muling? Mabuhay si Henrien. Muling mabuhay ako. Hindi ko kayang makita. Nasirain ka ulit ng isang masamang tao. Nais ni Henrien na hindi na mahirapan ang mama. Parang si Tia na walang alalahanin. Na isang masayang dalaga. Salamat, Wanwan. Huwag na huwag siyang hayaan na maulit ito. Dapat siyang mabuhay bilang isang masayang prinsesa. Wangshu. Anong balak mo? Zhao King. Siyempre, ang eksena ng bayani na nagliligtas ng babae ay ikaw ang nagdisenyo. Malapit na akong magtagumpay. Bakit mo dinala yung babae at tumakas? Noong nakaraan, nang tawagin ni Jiang Yanqi si Shen Zhao King, bigla siyang nagising. Kailangan bang tawagin ang pangalan ng sinuman? Ang kontrol sa katawan ay para sa sinuman. Shen Moxie. Nga. Bakit mo dinala si Shen Moxie? Ako ngayon ang kontrabida. Isa lang siyang alipin ko. Bakit ako matatakot sa kanya? Tinuturuan mo akong gawin ang bagay na ito. Ginoong Shen, kahit anong gawin, ang plano ay perpekto. Kailangan ko lang palitan ng oras at lugar. Siguradong makukuha ko si Shen Moxie. Napaka-typical ng planong iyon. Seryoso kang nagsasabi na ito ay perpekto. Hindi ka man lang magugustuhan ni Shen Moxie. Kahit mamatay pa siya, hindi ka pa rin pakakasalan. Tigil mo na ang pag-asa. Kahit ano pa man, gusto kong makuha si Shen Moxie. Sa isang kasiyahan sa ilang araw. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Kahit na hindi kita tunay na nakasama. Pero nararamdaman ko talaga ang sakit ng pagkawala mo.
Ang sakit na mawala ka. Hindi talaga sulit ang mag-alay ng buong buhay para sa isang walang kwentang lalaki. Pero pipili ako. Naisilang ka pa rin. Ayon sa sinabi ni Moxie, ngayong gabi, si Wang Shuo ay gagawin ang masama sa akin. Uminom ka na. Lasing na ako. Parang tinuklaw lang ako ng lamok. Bakit ka tumatawag sa ganitong oras? Hindi ka natutulog. Yan, ye. Shen, may magandang balita ako para sa'yo. Ngayong gabi, magiging akin na si Shen Moxie. Anong sinabi mo? Nasaan ka? Hindi ko maaring hayaan na ulitin mo ang pagkakamali. Wang Shuo, kung gagalawin mo siya, tiyak na mamamatay ka. Shen Zhaoqing, kung mangangaliwa ka sa akin, magbabayad ang pamilya Shen. Ginoong Jiang. Nasaan siya? Kung may mangyari sa kanya, mawawala na ang tindahang ito. Sa Jiangcheng. Noong nakaraang buhay, ganito rin ang araw. Shen Moxie, huwag kang gumawa ng kalokohan. Wang Shuo, hindi kita papayagang saktan kami muli. Wang. Dumating na ang nanay mo. Pagkatapos ng gabi na ito, tingnan natin kung paano ka makakatakas. Sinta, ngayong gabi, tunay na magiging akin ka. Mabilis, hanapin mo. Kakaiba. Kanina lang, nandito siya sa kwartong ito. Nasaan ba sila? Ginoong Jiang, isa lang akong manager. Katatapos lang nilang nandito. Sabihin mo sa akin, paano nawala ang isang buhay na tao? Ginoong Jiang. Hello, Yannie. Shen, bakit ngayon ka lang sumagot? Nasaan ka, bakit ka humihingal? Ginoong Shen, hindi kita tinutulungan para magtrabaho. Anong utos mo? Anong trabaho? Ginoong Shen, hindi ito. Makinig ka. Ano man ang ginagawa mo, tumigil ka na agad. Kung hindi, papahirapan kita hanggang sa wala ng pag-asa. Saan sila pumunta? Ginoo Jiang, may blind spot dito sa monitoring. Nila lahat ay pinapunta ko na para hanapin. Bakit parang humihina na ang lakas ko? Siguradong dahil ito sa sobrang pag-inom ng alak. Ang init. Paano naman ang isang lalaki na magsasabing hindi siya kaya? Halika, mahal. Tutulungan kita. Moxie. Moxie. Walang anuman. Narito na ako. Nandito ako. Ang init. Gusto kita. Moxie. Moxie, nasaan ka? Wang Shuo, lumabas ka dito. Aba, aking lola. Nandyan na si Ginoong Jiang para hanapin sila. Sino ang sinasabi mong hinahanap sila? Si Jian Yanchu, si Ginoong Jiang. Nahanap na si Wang Shuo. Si Wang Shuo. Ano ang ginawa mo kay Shen Moxie? Si Shen Moxie. Nasaan siya? Kanina nandito pa siya. Yan ye. Shen,
Inilagay na ni Ginoong Jiang si Angie Shen sa kwarto para magpahinga. Hindi mo naman siya dadalhin, di ba? Ito ay isang aksidente lamang. Sinasalamin ko. Sa susunod, tiyak na maayos ko siya. Kaya hindi ka pa rin. Halos na lang ako. Ginoong Shen, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, okay? Ginoong Shen, okay ka lang ba? Tumawag ka na sa 120. Huli na ang lahat. Shen Zhaoqing, matagal na akong nag-aasam sa'yo. Nawalan na ng lakas itong cute na si Shen Moxie. Nandito na ako. Nakuha ko na ang sarili kong katawan. Anong klaseng lugar ito? Saan galing ang ulo ng baboy na ito? Anong klaseng bagay ito? Huwag mong subukan ako. Naghahanap ka ng kapahamakan. Moxie. 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 Alam mo ba kung ano ang magiging resulta ng pag-aaway sa akin? Ito ba ang gusto mo? Ilala. Hindi ka malinaw ang isip. Hindi ko kayang samantalahin ang sitwasyon. Ilala. Lion A. Bakit ikaw? Sino pa sa tingin mo? Hindi. Hindi ikaw. Ang gusto ko ay si Wang Shu. Kahit ikaw pa. Basta, mas una siya. Pasensya na. Bago bumalik si Wanwan. Hindi ako pwedeng. Hayaan mong umalis ako. Saang parte ka talaga hindi makalaban siya? Basta nandito ako. Gusto kitang ipaalam. Kung sino ang karapat-dapat. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Moxie, kaya mong tiisin. Sasamahan kita magpawala ng lason. Nandyan ba si Jiang Yanqi at Shen Moxie sa loob? Wala kang pakialam dito. Huwag mag-abala. Isa siyang dalaga mula sa pamilya Shen. Kung may mangyari, kaya niyo bang tanggapin ang responsibilidad? Jiang Yanqi. Ano ang ginagawa niyo? Miss Shen, narito ang pribadong silid. Ano ang gusto kong gawin? Mukhang hindi mo ito dapat pakialaman. Gusto kong dalhin ang kapatid ko. Hindi mo siya pwedeng saktan habang ganyan siya. Saktan. Sa ganitong pagkakataon, tinatawag mo siyang ate. Aking babae. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ang lamig. Ikaw, nasaan ka? Naririnig mo ba? Ako ang taong kailangan niya. Ginoong Shen, tapos ka na ba? Kung sawa ka na, umalis ka na. May kailangan pa akong gawin. Hindi pwede. Ang aking Moxie. Kailangan ko siyang dalhin. Nandito ako. Kung sino man ang magtatangkang humawak sa'yo, makikipaglaban ako sa kanya. Anong ginagawa mo? Si Moxie ang girlfriend ko. Ngayon, hindi siya makaisip ng maayos. Sinasamantala mo ang sitwasyon. Ako. Mag-ulat ako sa pulis. Mag-ulat ka. Gusto kong makita. Sino ang kumain ng puso ng oso at tapang ng leopardo? Na naglakas loob na galawin ang babae ni Jiang Yanqi. Kung mahuli ko siya, gagawin kong mas masahol pa ang buhay niya. Umalis ka.
Moxie, gising ka na. Anong pakiramdam mo? Ako, natulog ka ng isang buong araw at gabi. Kaya, huwag kang mag-alala. Walang humawak sa'yo. Hindi ba't kasama ko si Wang Shuo? Baka maglakas loob siyang lagyan ka ng gamot. Hindi ko siya pinatay, kaya nga mabuti na yon. Talaga. Ako ang kusang loob. Gusto kong magkaroon ng anak kay Wang Shuo. Ako si Shen Zhaoqing. Si Shen Moxie ang kumokontrol sa aking katawan. Kapag kinokontrol niya ang aking katawan, ako ay nakakulong sa nakakainis na salamin na kwarto. Ang pangalan ba ang susi sa pagkontrol ng katawan? Kumakain na si Zhaoqing ng prutas. Nanay. Nanay. Sa wakas, nakita kita ulit. Wala namang lagnat. Hindi ba't araw-araw tayong nagkikita? Yung tao noong nakaraang ilang araw, hindi ako yon. Yung maliit na kuti na yon, hindi niya alam kung anong mahika. Ang gumamit para kontrolin ang katawan ko. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Zhaoqing. Kumain ng pakwan. Alam na niya kung kailan kakain. Hindi kumakain ng buto ng pakwan at dragon fruit. Bakit hindi ko pa rin matandaan? Tanga. Pasensya na. Nakalimutan ni Mama na ilabas ito. Babalik si Mama para maghiwa ng isang plato para sa'yo. Hindi pa oras para kumain. Ang pinakamahalaga ngayon ay patayin ang cute na yon. Huwag siyang payagang muling mabuhay. Pumatay. Hello. Nabigo tayo noong nakaraan. Bagong plano para iligtas si Wanwan. CJ, huwag kang mawawala. Sa pagkakataong ito, maaari tayong mag-usap ng mas malalim. Anong sinasabi ni Shen Zhaoqing na ikaw ang kanyang kinabukasan? Sino naman si Uyen Uyen? Lahat ng sinasabi niya pawang kasinungalingan. Huwag kang maniwala sa kanya. Sigurado siyang niloloko kanya. Kaya, kailangan kong makahanap ng tiyak na ebidensya. Ano ang gusto mong gawin? Sa madaling salita, kailangan munang mahanap siya. Pagkatapos, lahat ay sasabihin ko sa'yo ng dahan-dahan. CJ, magmaneho ng mas mabilis. Zhaoqing, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Baka, hanapin ng nanay ang doktor para tingnan ka. Ikaw ang may sakit. Yung may sakit ay yung cute na bata. Sino ba talaga yung sinasabi mo? Shen mo, huwag mong tawagin ang cute na bata sa pangalan niya. Hintayin kong tuluyan ng mawala yung cute na bata. Alam mo na kung gaano katindi ang anak mong babae. Pinakamagaling ang anak kong babae. Agad, ang pakikipagtulungan ng pamilya Shen at ng hari ng barko. Pumayag na ang tatay mo na ikaw ang maging kinatawan sa negosasyon. Lahat ng pag-aari ng pamilya Shen ay magiging akin balang araw. Shen Moxie, huwag kang gagalaw. Anong nangyari? Walang problema. Inay, itong pakwan. Ako na ang mag-asikaso. Hindi ako na ang mag-asikaso. Inay, paano naman magiging abala ka sa ganitong bagay? Magpahinga ka. Ako na ang bahala. Sa wakas, lumaki na ang anak ko. Ano bang sinabi mo tungkol kay Shen Moxie kanina? Wala, Ma. Mauunawaan mo rin yan balang araw. Moxie. Ang sakit sobra. Sige na lang. Kasi naman, hindi naman ako ang katawan niya. Masaya na ang pagkabigo sa plano. Huwag kang makipag-ugnayan kay Wang Shuo. Huwag kayong magkaugnayan. May iba pa tayong paraan para mailigtas si Wanwan. Shen Zhao. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Sino mang pangalan ang banggitin, siya ang kontrol sa katawan. Kung hindi ko lang naagaw ang katawan, matagal na sana siyang pumatay sa'yo. Jen Yanqi. Ako si Shen Moxie. Naniniwala ako sa'yo, Moxie. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Noong una kitang nakita, nagtago ka ng aking pulang bow na hairpin. Paano mo nalaman? Sinabi mo sa akin. Kung ano ang password ng aking bank card. Lahat ng password mo ay karawan ng Mama. 801,203. Impossible. Hindi kailanman malalaman ni Shen Zhaoqing ang aking password.
At hindi rin niya alam ang kaarawan ng aking ina. Paano namatay ang ating mga ina? Ang aking ina ay pinatay ni Lin Suekin. At ano ngayon? Dapat mamatay ang mga anak sa labas. Hindi. Nang dahil sa pamilya Shen, pinatay ng Lin Suekin. Sisikapin kong magbayad ng dugo sa dugo. Ngayon, dapat naniniwala na kayo sa akin, di ba? Lahat ng ito ay aking mga lihim. Alam mo talaga. Ngunit ikaw ay si Shen Zhao. Na muling isinilang. Sobrang nakakabaliw ito. Kung hindi dahil sa conch na yon, hindi ko na sana ito maulit. Hindi ko rin malalaman kung sino ang dapat talagang pahalagahan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Walang sinuman ang pwedeng ganun. Itong katawan, talagang nakakainis. Halika. Sa huli, kailangan din namang magkasama. Mas mabuti nang maghawak kamay ng maaga. Ikaw. Niloloko mo ako. Sabi mo dati, si Wang Shu lang ang makakapagligtas kay Wanwan. Ngunit ngayon, maliwanag na hindi mo alam kung saan mo nakuha ang aking lihim, na sinasadya mong lokohin ako. Sino ang gusto mong tawagin? Sino ka man, magiging ikaw yon. Gusto kong makita kung paano ka magbabago. Shen Zhaoqing. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko. Ako ang pinaka nakakakilala sa'yo. Kasing alam ko ang laman ng tiyan mo. Bukas ay ang oras ng negosasyon ng pamilya Shen at ang hari ng barko. Sa oras na yon, magbantay kayo. Kung sino talaga ako. Misteryoso ang galaw ng hari ng barko. Palaging naririnig ang boses ngunit hindi nakikita ang tao. Ngayon ay maswerteng makita ang tunay na anyo ng hari ng barko. At makamit ang ganitong bigat na pakikipagtulungan. Ginoong Wang, hindi maikakaila ang inyong kontribusyon. Magandang araw sa lahat. Ako ang kinatawa ng Shen na nakikipagtulungan sa hari ng barko. Sa pagkakataong ito, Tatay. Mahal kong tatay. Nauupo ka sa ganitong marangyang okasyon. Hindi ka ba nag-aalala, hotel? Nakalimutan mo na ba noong mga taon na pinatay mo ang ina ni Shen Moxie? Hindi pa nga siya naililibing. At dinala mo na si Lin Suekin, ang mapanlinlang na babae, at ang kanyang ligaw na anak. Ako nga. Pinasok sa tahanan. Kayo, mga asong lalaki at babae. Walang utang na loob, umaakyat sa ibabaw ng dugo ng unang asawa. Walang utang na loob, umaakyat gamit ang dugo ng orihinal na asawa. Anak ko, ikaw ay baliw. Anong sinasabi mong kalokohan? May alam pa ako. Malinis ba ang mga tala ng Shen? Paano nakuha ang mga proyekto nitong mga nakaraang taon? Pagsasapalaran at pakikipag-ugnayan sa kapangyarihan. Alam ko nang mabuti. At ako rin. Gaano karaming pera ang ginastos ng pamilya Shen mula ulo hanggang paa? Lahat ng ito ay galing sa masamang pera ng mga kasosyo na naipon. Pangulo, narinig ng hari ng barko ang sitwasyon sa lugar. At nagpasya na itigil ang pakikipagtulungan. Maruming pugad ng mga magnanakaw na puno ng pagkasira. Taksil at walang katapatan. Pinatay ang unang asawa. Puno ng kasinungalingan. Kasosyo sa pandaraya sa pananalapi. Makipagtulungan. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang na wala nang natirang buto. Kayo. Ikaw. Kunin mo siya. Sira na siya. Puro kalokohan ang sinasabi niya. Shen Moxie. Nakita niyo ba? Ito ang tunay na mukha ng pamilya Shen. Gagawin kong babayaran ang dugo sa dugo. Siya si Shen Moxie. Ako siya. Palayain mo ako. Mag-isip ng mabuti. Hindi ka na pwedeng maging anak ko. Asawa ko. Siguradong may dahilan si Zhaoqing. Kung paulit-ulit mo siyang paluin, isasama na rin kita sa pagsara. Kung ako ang nasa lugar ko, matagal na kitang pinagbabaril. Karapat dapat ka bang maging ama ko?
Ang galit ko sa pamilya ni Shen, mas malalim pa kaysa sayo. Sabi ko na, magpapahirap sa buong pamilya nila hanggang sa mamatay sila. Hindi ito basta-basta. Gagawin ng ikalawang anak na babae ng Shen na spoiled. Na pwedeng gawin. Na, alam mo ba kung paano namatay ang nanay ko? Ang nanay natin. Paano talaga siya namatay? Alam ko lang na may kinalaman si Lin Suikin. Pero hindi ko pa alam ang buong katotohanan. Ako rin ay nagsisiyasat pa. Bumalik ako ngayon hindi lang para kay Wanwan, kundi para rin sa nanay ko. Naniniwala ako na nasa langit ang nanay ko. Nangungusap ang conch shell upang gabayan tayo. Upang putulin ang lahat ng ito. Ilala. Nakita mo. Si Wanwan, napakabata at napakamaayos pa niya. Hindi ko maaring hayaan na para sa kanya. Makipag-ugnayan ka sa lalaking iyon, si Wang Shuo. Masisira ang iyong buhay sa ganyan. Kaya, ano ang plano mo? In vitro na sanggol. In vitro na sanggol. Kunin ang iyong mga itlog at idagdag ang cute na sperm ni Wang Shuo. Ganoon, maaari kang makapag-anak ng si Wanwan at tuluyan ng makaalis kay Wang Shuo. Yung maliit na cute na nakikipag-ugnayan, maaaring maisakatuparan ang plano. Kilala ko ang pinaka-elite na eksperto sa reproductive medicine at isang lugar na lubos na kumpidensyal. Ligtas na pondo at lugar. Ako ang bahala. Pwede. Kanya pa rin yon. Huwag kang mag-alala. Si Wanwan ay anak mo. Ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pagmamahal, ay para lamang sa'yo. Isipin na lang natin na kumuha tayo ng kaunting kapaki-pakinabang mula sa basurahan. Purong para kay Wanwan. Moxie, ito ay hindi isang kompromiso. Ito ay laban. Protektahan ka sa pinakamalinis na paraan. At sabay na maibabalik si Wanwan. Tinitiyak ko sa'yo, yung Wang Shuo, hindi kailanman malalaman ang tungkol sa pagkakaroon ni Wanwan. Hindi rin sila lalapit sa inyo ng kahit isang hakbang. CJ, para kay Wanwan, in vitro na sanggol. Dito tayo. Kailangan makuha ito ngayon. Zhao, Ginoong Shen, sinabi mo sa akin sa telepono na kailangan mo ng isang bagay. Pagbukas mo pa lang ng bibig, akin na ang buong pagkatao mo. Pero ano ba talaga ang bagay na yon na napakahalaga? Na kailangan mo pang personal na kunin. Halika, halika, umupo ka. Nakatayo at nagsasalita. Ayos. Nakatayo ako at nagsasalita. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ang iyo. Sperma. Sperma. Mahal. Naiintindihan ko na. Gusto mo na. Bakit hindi mo sinabi? Handa na ang kayamanan ko para sa iyo anumang oras. Kahit gaano karami ang gusto mo, kaya ko. Ngayon na. Gusto ng matigas. Mas mahusay ako dyan. Sana ay masiyahan ka sa pag-iingat. Kahit gaano karaming kalakal ang gusto mo, kaya ko. Ang mga maliliit kong itlog ay para sa'yo. Anong ginagawa mo? Sa loob ng 3 araw, kailangan mong dumaan dito para maghatid. Kung hindi, gagawin kong hindi ka na magiging lalaki sa buong buhay mo. Siguro nagkamali siya ng gamot na yon. O kaya naman, naposesyon siya ng masamang espiritu. Ginoong Shen, mag-relax lang kayo. Mag-umpisa na kaming kunin ang mga itlog. Maaaring makaramdam kayo ng kaunting hindi komportable. Para kay Wanwan. Para kay Wanwan. Gago. Para sa isang walang kwentang pangarap. Seryosong ibinibigay ang sarili bilang hayop. Itong tanga. Matagal na bang hindi ko naalagaan ang katawan ko? At ang buhok ko? Ganyan na ang itsura ng buhok ko. Ginolin. Si Zhao King ang nag-utos sa akin na kunin ang semilya dito. Siguradong hindi niya yon ang tunay na layunin niya. Kung hindi siya naalipin ng masamang espiritu. O kaya naman ay naipit siya sa isang bitad. Kailangan natin siyang iligtas. Masamang espiritu. Sino nang magtatangka na saktan ang anak ni Lin Suikin? Kahit tao o multo pa siya, pinapalayas ko siya sa kanyang kaluluwa. Ginolin, sa wakas dumating ka na.
Ginolin. Sa wakas dumating ka na. Ito yung dati niyang mukhang matuwid na hayop. Noong una, binaba niya ang kanyang damit sa harap ni Zhao King. Gumamit ng mga mababang paraan para akitin siya. Kung hindi ko siya pinigilan ng todo. Si Zhao King ay, ulitin mo ang dumi na sinabi mo kanina. Ulitin mo iyon. Walang paligoy-ligoy. Nasaan si Zhao King? Kung gagalawin mo siya kahit isang daliri. Sasagupain kita. Sasagupain mo ako. Karapat-dapat ka ba? Wala akong pakialam kung sino ka. Ako ang ina ni Shen Zhaoqing. Lin Suiqin, huwag mong galawin ang anak ko. Ibig sabihin ay makakalaban mo ang buong Shen pamilya. Sa Sheng'an. Ano ang ibig sabihin ng pangalan ng pamilya Shen? Dapat ay malinaw ka. Maging maingat. Agad na umalis ka. Pasensya na. Masyadong maliit ang Sheng'an. Sobrang ingay. Hindi ko talaga matandaan. Kailan kayo, pamilya Shen? Maaring makipag-usap sa akin tungkol sa iyo. Ngayon nandito ako. Sa pintuang ito. Hindi kayo makakatawid kahit isang hakbang. Zhaoqing, Zhaoqing. Nandyan ka ba? Buksan mo, Zhaoqing. Mahal na mahal. Sa wakas, nakabalik na. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Moxie. Tawagin ang pangalan. Kung sino ang tawagin, siya ang magkakaroon ng kontrol sa katawan. Talaga bang? Nang marinig niya ang pangalan ni Shen Zhaoqing lang. Moxie. Moxie. Shen Moxie. Moxie. Si Zhaoqing. Zhaoqing. Huwag Moxie. Zhaoqing. Ikaw nga. Papatayin kita. Naglakas loob kang kontrolin ang katawan ko. Tignan mo kung paano kita papatayin. Wan. Pasensya na. Hindi ka na namin maililigtas, inay. Inay. Ang saya-saya ni Wanwan. Ngayon, may dalawang ina na si Wanwan. Mahal ka ni Wanwan. Sana maging maayos kayo. Huwag ninyong saktan ang sarili para kay Wanwan. Kalimutan na si Wanwan. Nais lang ni Wanwan na maging masaya at masagana kayong lahat. Wanwan. Wanwan. Moxie. Moxie. Moxie, anong nangyari sa'yo? Ano bang nangyari sa'yo? Sabihin mo na kay mama. Ayos ka lang ba? Umalis ka na. Ginoo, ayos ka lang ba? Sila ba ang nangbuli sa'yo? Sila ba ang nanghikayat sa'yo na gawin ito? Anak, sabihin mo sa nanay mo. Nandito lang si nanay. Walang sinuman ang may lakas para manakot sa'yo. Kung ang pinuno ay mali, lahat ay nasusunod sa mali. Ngayon, ako na ang bahala na turuan ka ng maayos, nanay mo. Si Wang Shu. Hindi lang niya niloloko si Moxie. Gusto pa niyang magkaanak sa akin. Si Wang Shu. Hindi lang siya nagmamasid kay Moxie. Gusto pa niyang magkaanak kami. Yan ye. Shen, anong sinasabi mo? Tumahimik ka. Ikaw, pangit na pala ka. Sinasabi ko na nga na kahit palaka ka, mataas pa rin ang tingin sa'yo. Ikaw ang pinaka nakakadiring daga sa kanal. Gusto mo bang sabay-sabay na makuha ang mga kapatid? Ano ka ba? Tingnan mo na agad. Ang anak mo. Parang may kung anong sumanib sa kanya. Ikaw ang tunay na ina niya. Tingnan mo na agad. Talaga bang siya ang anak mo? Inay. Tingnan mo. Yung si Wang Shu, ang walang kwentang lalaki na ito. Matagal na siyang ganito. Sa maraming taon na ito. Sa maraming taon na ito. Ano ang pinagdadaanan ng anak mong babae dahil sa kanya? Nasa cellphone ko. Ito ang mga ebidensya na siya ang nananakit sa akin. Natakot ang anak na mag-alala ka. Kaya't hindi niya sinabi sa iyo sa loob ng maraming taon. Itong hayop na ito.
Palagi niya akong pinapabagsak. Tinuturing niya akong laruan niya. Sobrang natatakot ang anak. Maa. Kayo ang dapat magdesisyon para sa akin. Wang Shu. Tita, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Tunay kaming nagmamahalan. Mahal ko si Zhao King. Nanay. Nanay. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Hindi siya ako. Hindi siya ako. Ano bang sinasabi mo? Sabi ko, hindi ako yon. Kaya nitong sakit ng katawan na ito na kontrolin ka. Siya ang lalaking walang kwenta na si Wang Shu. Sawa na ako sa kanya. Tayo'y tunay na nagmamahalan. Sabihin mo na kay tita. Ikaw ang unang kumilos sa akin. Tumahimik ka. Hindi ka man lang nagmuni-muni sa salamin. Ang pangit mong hitsura. Hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos ng anak ko. Tita, ako ay inakusahan ng hindi totoo. Sila ang may kasalanan. Sila ang nagplano laban sa akin. Moxie, ako ang boyfriend mo. Ikaw, ako ay inaapi nila. Wang Shu, ang hayop na ito. Nadala mo pa ang matandang mangkukulam para labanan ako. Ngayon, nabigo na rin ang test tube. Ano pa ang dapat gawin? Yung klase ng lalaking yan. Paano siya magiging ama ni Wanwan? Moxie. Sigurado ka. Ama ni Wanwan. Si Wang Shu ba yon? Hindi si Zhao King ang pinakakainis. Yung maliit na cute ba? Paano kaya siya nakipag-ugnayan sa kanya? Siguro ba? Zhao King. Kanino ang batang ito? Kailan natutong mag-drawing si Zhao King? Gusto mo siya? Zhao King. Anong nangyari sa iyo kamakailan? Nanay, tulungan mo ako. Hindi ito ako. Tulungan mo ako. Kayo nitong mga asong lalaki at babae. Walang utang na loob. Umaakyat sa dugo ng unang asawa. Walang problema. Hindi ba? Talagang naakit. Nakaligtaan na. Nawala ang masamang hangin. Umalis ang masamang espiritu. Asawa. Sobrang sakit ko. Karapatan mo yan. Bilang asawa ng pamilyang Shen, nagmamalaki kang mangkukulam sa gitna ng gabi. Kung kumalat ito, saan ko ilalagay ang mukha ko, Shen yan? Ginawa ko ang lahat ng ito. Hindi ba't para sa ating anak na babae? Para sa pamilya ba ito? Kamakailan lang ay sobrang kakaiba ni Zhao King. Parang nasiraan ng ulo. Sa tingin ko, ikaw ang nagpapalaki sa kanya na walang pakundangan. Kaya nasira ang kontrata ng Shen family at ng ship owner, na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong yuan. Asawa ko. Hindi mo pwedeng sisihin si Zhao King. Sigurado akong may sakit siya. Hindi niya ito sinasadya. May sakit. Sa tingin ko, baliw na siya. Bobo. Matigas ang ulo. Hindi alam ang kanyang kalagayan. Tatay. Sala ko noong nakaraan. Pasensya na. Hindi na maulit ito sa susunod. Mabait. Bakit umiiyak ka pa rin? Ay, hindi ko sinisisi ikaw. Asawa, tingnan mo. Naalis ko na ang masamang espiritu. Umalis na naman ang aming mabait na anak na babae. Hindi nagbago ang aking Moxie kahit kaunti. Palagi siyang mabait kong apo. Sobrang kalimot na talaga. Ilang taon na ang nakalipas. Naaalala pa rin niya yung taong walang kwenta. Tama na. Susunod na linggo ang charity dinner ay ang ating pagkakataon para maibalik ang kooperasyon at iligtas ang pamilya Shen. Ang hari ng barko ay personal na dadalo. Gusto kong gamitin mo ang lahat ng paraan para mapasaya siya. Kunin mo siya. Sa pagkakataong ito,
Hindi ko papayagan na magkaroon ng anumang pagkakamali muli. Ang titig na ito ay katulad ng noong pinatalsik mo ako. Malupit at makasarili. Tanging kita ang iniisip. Sa pagkakataong ito, hayaan mong pagsisihan niyo ang lahat ng ito. Ginoong Jayang, ito ang imbitasyon para sa charity dinner sa susunod na linggo. Ang mga nag-organisa ay ang pamilya Shen. At ang Huan Yu Group, mataas ang antas nito. Wala akong interes. Dalhin si Shen Moxie. Hello, Zhao King. Darating na ang hari ng barko. Nasaan ka na? May magandang pwesto na iniwan ng mama para sa'yo. Dapat ikaw ang unang makita niya. Para maalala ka niya. Cheers! Halika na. Dumating na siya. Tingnan. Dumating na. Sino ito? Shen Moxie. Ikaw, ang cute mo. Paano ka nakapasok? Umalis ka dito. May imbitasyon ako. Bakit hindi ka makapasok? Ito. Paano pwedeng mangyari ito? Ito ay malinaw na imbitasyon para sa kapitan ng barko. Bakit nasa iyo ito? Kapitan ng barko. Paano meron siyang imbitasyon para sa kapitan ng barko? Talaga ba? Kilala ba nila? Talaga ba? Si Yan Chai. Kilala ang hari ng barko. Baka siya ang girlfriend niya. Impossible. Paano siya makikilala ang hari ng barko? Hindi ako matatalo ng cute na yon. At lalo na hindi ako matatalo ng kanyang anak. Tingnan mo ang itsura niyang mahirap. Paano naman makakapansin sa kanya ang hari ng barko? Siguradong peke ang imbitasyon na ito. Bakit mo sinira ang aking imbitasyon? Ano ang sayo? Narito ang salu-salo ng pamilya Shen at ng hari ng barko. Ikaw ba talaga? Yung cute na anak ko. Akala pa nasusubukan sumabit sa hari ng barko dito. Kung sakaling mapatingin man lang ang hari ng barko sa'yo, susunduin kita. Umalis ka na nga. Huwag ka nang magpakita dito, umalis ka na. Akala ko talaga nasusubukan niyang sumabit sa hari ng barko. Talagang bagay kayong dalawa, parang pagong at munggo. Isang nagpapanggap na hari ng barko. Isang nagpapanggap na kasintahan ng hari ng barko. Talagang bagay na bagay. Yan Chai. Pasensya na. Nasira niya ang imbitasyon. Lenhe. Dalawang magnanakaw. Magsimula na kayong umalis. Bola. Hindi ganyan si Yan Chai. Mas mabuti pang hindi ako dumalo sa ganitong salu-salo. Kaysa sa magpasakop sa iyong pang-aabuso. Yan Chai, umalis na tayo. Mahal na mahal. Ano bang pinapakita mong kayabangan dito? Kung hindi ka paalis, tatawagan ko na ang pulis. Ikaw. Ginoong Lin, sinasabi mong nakuha ang imbitasyon na ito sa hindi tamang paraan. Ano naman ito? Ito rin ba ay nakuha sa hindi tamang paraan? Angkla ng kaibuturan. Ito ang simbolo ng hari ng barko. Hinding-hindi ito maaaring nakawin. Nais makipagtulungan ng pamilya Shen sa hari ng barko. Kahit ang mismong hari ng barko ay hindi makilala ito. Nakakatawa talaga. Ikaw ang hari ng barko. Yan Chai. Sino ka ba talaga? Moxie, pasensya na. Palagi kitang tinatago. Ngunit kahit sino ako, totoo ang puso ko para sa'yo. Hindi ito kailanman magbabago. Ginoong Lin, parang narinig ko lang kanina. Kung titignan ni Kapitan ang mata ni Moxie, kailangan mong yumuko sa kanya. Ngayon na. Dapat nang tuparin. Kapitan. Lahat ito ay isang pagkakamali. Kami ni Moxie ay mag-anak. Kung alam ko lang ang relasyon ninyong dalawa, sana noon pa lang ay natapos na ang ating pakikipagtulungan. Uy, Moxie. Uy, hindi ba? Isang pamilya. Isang pamilya. Noong pinatalsik mo ang nanay ko sa pamilya Shen, bakit hindi mo sinabi na isang pamilya tayo? Shen Moxie. Huwag kang mang-aasta at walang hiya. Yung nanay mo ang nanloko noon. Dahil nahuli silang nasa kama, pinatalsik siya. Wala akong kinalaman dyan. Huwag mong pagtawanan ang nanay ko. Ngayon, sabay nating ipaghiganti ang mga dating at bagong galit ko. May silbi.
Ang pag-self-harm ay makakapagbigay sa akin ng kontrol. Paano? Hindi ka makakarinig. Sino bang nagnakaw sa iyong ina noon? Mga tulad niya, mga cute. Dapat isawsaw sa tubig. Magbigti. Sobrang saya na nga niya. Ano na sinasabi mo? Ulitin mo nga. Paano namatay ang nanay ko? Yun bang si Bai Mukyu, ang cute na yon? Ninakaw niya ang tao. Nahuli sa akto. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagbitin. Shen Moxie. Akin ang katawan na ito. Ikaw. Gusto kong gawin. Gagawin ko lang. Siya ay isang maliit na cute na babae. Hindi karapat-dapat na umakyat sa entablado. Paalisin siya. Paalisin siya. Shen Moxie. Ano ang ginagawa niyo? Asawa. Hari ng barko. Itong babaeng ito, mahaba ang buhok pero mababaw ang kaalaman. Hindi nakakaalam sa tunay na halaga. Huwag niyong ipagpantay ang sarili niyo sa kanya. Yung babae, punta tayo sa kwarto para mag-usap. Tumigil ka. Ipaliwanag mo ng maayos. Paano talaga namatay ang nanay ko? Ginoong Shen, sa tingin ko, mas maganda kung ayusin mo muna ang mga problema sa bahay mo, bago ka makipag-usap tungkol sa negosyo sa akin. Shen yan. Lin Suikin. Noong mga taon na yon, pinatay niyo na ang nanay ng ate. Bakit hindi niyo pa siya matanggap? Tatay. Naisip mo ba, na itinuring mo akong anak mo? Ang pangalan niya ay Shen Zongba. Anak ni Direk Shen. Siya ba talaga si Direk Shen? Anak ng yumaong asawa niya. Tama. Si Moxie ang ate ko. Noong araw. Sila ba talaga ang nagsama-samang pumatay sa nanay ni Moxie? Ngayon, sa harap ng lahat, para sa pamilya Shen, humihingi ng tawad sa iyo at sa tiyahin. Sa inyong dalawa. Shen Moxie, nababaliw ka. Naiintindihan ko na. Gusto mong sirain ang pamilya Shen. Sirain ang lahat sa akin. Zhao King, hindi ka pwedeng magkalat ng gulo ngayon. Dahil itinuring na akong baliw. Sige, magpakatotoo na lang ako. Ako si Shen Moxie. Na ina. Bai Mukyu. Noong mga panahong iyon, ay pinatay ako ng pamilya ni Shen. Ngayong gabi, nariyan ako para singilin kayo. Anong ginagawa mo? Nabaliw ka ba? Shen Moxie, hindi kita papayagang magtagumpay. Yan Chai. Muling isilang. Sulit na. Tulungan mo ako. Para sa nanay ko. Huwag. At para din sa nanay mo. Paghihiganti. Zhao King. Moxie, tawagan mo na ang ambulansya. Lahat ng bagay sa pamilya Shen ay sa akin, si Shen Zhao King. King, sa wakas gising ka na. Kumusta si Moxie? Saan mo nararamdaman na masakit? Lolo. Ako si King. Bakit hindi mo pa rin nakikilala ang apo mong si King? Nasaan si Moxie? Saan mo siya itinago? Sabihin mo sa akin. Ibabalik mo siya sa akin. Anong Moxie? Ano ang koneksyon ko dito? Tatay, anong ginagawa mo? Tingnan mong mabuti. Ito ang iyong tunay na apo. Zhao King. Hindi lang si Shen Moxie ang iyong apo. Nasaan ang aking Moxie? Aking apo. Shen Moxie. Simula ngayon. Sa mundong ito, ako lamang si Shen Zhao King. Lolo, hindi mo na muling makikita ang iyong paborito. Isang napaka-espesyal na Sleeping Beauty. Sayang nga lang. Walang prinsipe na magigising sa iyo sa halik. Ngayon, bawat pulgada ng balat, bawat hibla ng buhok, ay may nakaupit na pangalan ko, Shen Zhao King. Huwag mo nang subukang hawakan siya muli. 10 bilyong proyekto ay ganito. Nawasak ng iyong mahal na anak na babae.
asawa. King King. Kakatapos lang mamatay ni King King. Ikaw. Huwag mo siyang sisihin ah. Sige na. Ito ang kapalaran ng pamilya Shen. At ito rin ang aking kapalaran. Hindi makikipagtulungan sa kanya. Maghanap na lang tayo ng ibang makakasama. Malaki ang negosyo ng pamilya Shen. Hindi ba't hindi tayo matatalo kung hindi tayo makikipagtulungan sa kanya? Basta't makipagtulungan tayo sa hari ng barko sa pagkakataong ito. Makakamit ng pamilya Shen ang tagumpay. Ngunit ibinibigay natin ang pagkakataon sa iba. Ang pamilya Shen ay mahihirapan na. Naging nangungunang kumpanya sa rehiyon ng Sheng'an. Kaya kong ayusin ang pakikipagtulungan sa hari ng barko. Basta't gagamitin ko ang pagkatao ni Shen Moxie para lapitan ang hari ng barko. Hindi ba't madali lang yan? Jen Yanchi, binigyan kita ng mukha pero wala kang hiya. Hindi mo man lang maabot ang isang bahagi ng kay Moxie. Nakikita kita, nakakainis. Bakit ka pa lumabas? Saan mo itinago si Shen Moxie? Sabihin mo. Kaya. Sa tingin mo, nasa katawan ko. Nakatira ang kanyang kaluluwa. Shen Moxie. Yan Chai. Moxie. Ikaw ba ito? Ako ito. Yan Chai. Ako ito. Sa wakas, tinawag mo ako pabalik. Akala ko, hindi na kita makikita. Tinawag kita ngayong gabi. Para tanungin ka. Kung alam mo ba, ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng nanay ko. Hindi ako naniniwala na tinawag mo ako sa gitna ng gabi. Para lang sa katotohanan. Tama ba ang sinasabi mo? Wala ka ng ibang iniisip. Huwag mo akong tanggihan. Sa nakaraang buhay, nagkamali na tayo. Hindi na tayo pwedeng magkamali muli. Ramdam ko na sobrang mahal mo ako. Kung hindi sa party, hindi mo ako ilalagay sa likod mo. Kung talagang mamamatay ako sa pagkakataong ito, magsalita ka. Hindi mo ba ako naiisip? Moxie, alam ko nang mabuti na mahal mo ako. Kaya't dahil nakatakdang magkasama tayo. Bakit hindi ngayong gabi? Tama nga. Basta't magpanggap ako bilang Shen Moxie. Si Jen Yanchi ay tiyak na mahuhulog sa bitad. Hintayin mong maluto ang hilaw na bigas. Hindi ako naniniwala na makakaligtas ka pa. Hindi ka si Shen Moxie. Yanchi, nasaktan mo ako. Bitawan mo ako. Jen Yanchai, kung hindi ako si Moxie, paano kita mamahalin ng ganito? Ngunit, itong mukha, kaya gusto mo. Sino ba talaga ako, Shen Moxie? O ang mukha ni Shen Moxie? Siyempre, ang mahal ko ay si Moxie. Hinding-hindi ikaw. Ako ang iyong Moxie. Yung Moxie sa labas. Wala siyang pagmamahal sa'yo. Naiintindihan na. Ako ang mahal mo, si Shen Moxie. Mukhang bumalik na siya. O kaya ang mas nakabukas sa hinaharap ko. Mas mahal pa kaya niya si Jiang Yanchai kaysa sa akin. Pag-usapan na natin yan mamaya. Ngayon gusto kong tanungin ka. Yung sulat na yon, talaga bang ikaw ang nag-iwan nito sa akin? At tungkol sa pagkamatay ng nanay ko, alam mo ba talaga? Mahalaga talaga sa akin ang bagay na ito. Ako. Nakita ko na sana ang mga pahiwatig. Sayang. Nasira ito ng masamang tao na si Shen Zhaoqing. Pero huwag kang mag-alala. Mabilis kong matutulungan kang makahanap ng mga pahiwatig. Anong papel na yon? Si Shen Moxie, ang cute na bata. Bago mamatay, ano ang iniwan niya? Walang pagmamadali. Lahat ng sayo. Maging sa huli, akin na rin. Ano? Pampatakam. Bakit ka nag-arte dito kasama ko? Purong pusong kuneho. Ginoong Shen. Nuts cake. Ako ang pumili nito. Bakit? Gusto mo akong subukan? Tingnan kung ako si Shen Moxie. O si Shen Zhaoqing. Zhaoqing. Talagang ikaw.
Gusto mong gamitin ang gamot na yon para sana turuan si Shen Moxie. Huwag mag-alala. Sa pagkakataong ito, ako ang bahala. Tinitiyak kong hindi siya makakatayo sa loob ng 3 araw. 3 araw. Ibigay mo sa akin. Zhao King. Para kanino mo ito ibibigay? Sa magiging reyna ng mga barko sa hinaharap. Pasensya na. Alam ko na masabik ka kaysa sa akin. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Itigil mo na ang mga nakakaboring na biro mo. Ang nakaraang biro ay ayaw kong mangyari ulit. CJ. Yan Chai. Pipirma ako sa pangakong ito. Sinasabi ko, gagawin ko. Anong gusto mong malaman ngayon? Sasabihin ko sa'yo lahat. Uminom ka. Hindi naman ito alak. Natatakot ka bang lagyan ko ng lason? Tara na. Wang Shu, anong ginagawa mo? Hey. Jen Yanchi. Yung walang kwentang lalaki at si Zhao King ay nasa loob. Yung tao sa loob ay talagang si Shen Zhao King. Siyempre, tinanong pa niya ako kung may ganoong gamot. At ibinigay ko iyon. At iyon ay yung espesyal na gamot na doble ang bisa. Tayo nga, ay naghihintay na lang sa magandang palabas nila. Yan Chai. Tara na. Malapit nang magliyab. Ye. Shen, huwag ka nang mag-arte. Paano mo nalaman? Sa ganitong pangit na pag-arte mo, akala mo ba kaya mo akong lokohin? Ayos lang. Kasi naibigay ko na nga sa'yo ang gamot. Kahit ano pa man. Gusto ko pa rin. Paano mo masisigurong yung juice na may gamot ay nakapasok sa tiyan ng sino man? Ayaw ni Moxie uminom ng juice, hindi ba? Jen Yan Chai, talaga bang hindi ka lalaki? Ang dami ng gamot na ito ay sapat para makatulog si Jiang Yan Chai ng 10 araw o kalahating buwan. Bago siya magising, ang ibig mong sabihin, ang gamot na ito, hindi nila papayagang mangyari yon. Ipapahiga lang siya. Aking babae, paano mo siya mapapahawak? Tanungin kita. Gusto mo bang magkaanak tayo? Moxie. Ano ang dapat kong gawin para mapagising ka? Zhao King. Sa huli, ikaw pa rin ang magiging babae ko. Lahat ng kayamanan ni Shen family ay sayo. Basta't mabuhay ng maayos si Mama. Gagawin ko ang kahit ano para sayo. Moxie. Pasensya na. Hindi ko alam na ganito ang gagawin ko. Maaari ka bang magising? Hindi ka naman Sleeping Beauty. Walang prinsipe na darating para halikan ka at gisingin ka. Yan Chai. Ikaw ay. Yan Chai. Ikaw ay. Ako si Moxie.
Si Wanwan ang gumising sa akin. Yung halik mo kanina. Ang nagligtas sa akin mula sa kulungan. Pasensya na. Ako. Dapat akong humingi ng tawad. Nagsalubong ako sa iyo sa nakaraang buhay. Muling ipinanganak. Gusto kong mapunan ang kulang. Anong ginagawa mo? Huwag. Gamot. Ito ay epekto ng gamot. Nainom mo ang gamot ng taong iyon. Magpakalma ka. Maaari kong mahanap ang lunas. Makinig ka. Kailangan ko na ito ngayon. Ayaw ko nang maghintay. Huwag mo akong tanggihan. Sandali lang. Hindi na siya magigising, di ba? Hindi pa siya magigising agad-agad. Para kay Wanwan. Sobrang nagsakripisyo na kayong lahat. Kung muling manganak lang si Wanwan, ito lang ang tanging solusyon. Kahit ayaw mo man sa akin. Mahal kita. Kahit na nakasuot ako ng katawan ng kalaban. Sino ka? Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang gagalaw-galaw sa akin. Ako si Shen Moxie. Alam ko. Pero ganitong mga bagay. Paano mo maaring hayaan ang mga babae na manguna? Moxie. Ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga? Ako. Ang ibig mong sabihin ay ako at si Moxie. Pero hindi mo ba sinabi? Sa nakaraang buhay, siya kasama si Wang Shuo. Patuloy kong pinipilit itago. Yung pamilyar na pakiramdam kanina. At saka yung nunal sa likod mo. Anong sukat mo? Ako, sukat ko. Hindi. Ang tinatanong ko ay ikaw. Anong waistline mo? Oh. 78. Hindi maaaring si Wang Shuo ang may ganitong katawan. Talaga akong tanga. Napakasimpleng tanong. Hindi ko pa rin naintindihan. Noong gabi na nabuntis si Wanwan. Ikaw iyon. Ako. Hindi maaaring mangyari. Naiintindihan ko siya. Ayaw niya sa akin. Paano mangyayari iyon? Alam mo siya ng mabuti. Kahit hindi mo alam kung anong klaseng lalaki ang gusto niya. Hindi mo alam. Sobrang mahal mo siya. Pero kailangan mong magpanggap na malandi. Kung hindi mo ako nahuli, paano ako mahuhulog sa apoy ni Wang Shuo? Kasalanan ko ito. Kulang ako sa tibay. Kulang ako sa tibay. Kulang ako sa kapangyarihan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng iba. Huwag mag-alala. Sa buhay na ito, hindi kita pakakawalan. Hindi. Jian Yanchai. Dapat mong hawakan ngayon, hindi ako. Kundi ang batang Shen Moxie. Tanging sa kanya ka dapat. Doon lamang magkakaroon ng pagkakataon ang ating Wanwan na mabuhay. Sino iyon? Huwag sirain ang aking magandang pagkakataon. Sinta. Kakatapos ko lang kumain ng gamot ngayon. Siguradong mabubuntis ka sa isang beses lang. Mabilis, umalis ka na dito. Hindi. Hindi ako makaalis. Ito na ang huli kong pagkakataon. May pagkakataon na iligtas si Wanwan. Kung mawawala ito, natatakot ako. Hindi mo na kailangang magpakumbaba sa kanya. Hindi siya ang tatay ni Wanwan. Siya ay si Jian Yanchi.
Anak, bakit ang lamig-lamig mo? Mainit ang katawan ng kuya. Papalamigin kita, kuya. Kamusta? May balita na ba? Ginoo, ang bar at Aini na madalas puntahan ng dalaga. Nahanap ko na lahat. Wala akong nakita. Bar, nightclub, Aini. Anak ko, palaging pumupunta sa mga ganitong lugar. Gusto pang ikasal sa isang may-ari ng barko. Hindi. Mas kilala ko pa ang anak ko kaysa kanino man. Kahit na medyo mainitin ang ulo. Medyo matigas ang ulo. Pero tiyak na hindi ako mandaraya. Ang pinakamahalaga ay patayin ang maliit na cute para hindi na siya makabawi. Kapag natanggal ko na ang maliit na cute, malalaman mo kung gaano katindi ang iyong anak na babae. Mama, ako na ang bahala sa pakwan. Sa hinaharap, maintindihan mo rin. Talaga bang? Totoo ang sinasabi ni Zhao King. Anong sinabi mo? Pinaalis mo akong makipag-anak kay Jiang Yanchai. Si Wanwan ay anak namin ni Yanchai. Ang anak mo kay Yanchai. Kaya kailangan mo lang sundin ang plano. Tanggapin si Yanchai. Noon, pinilit mo akong tanggapin ang isang si Jiang Yanchai na hindi ko mahal. Mahihirapan ako. At ngayon, pinapayagan mo akong tanggapin ang isang mahal kita, Jiang Yanchi. Mas mahirap pa ito. Hindi. Para kay Wanwan. Para sa ating anak na babae. Hindi ito problema. Tama ba, Yanchi? Inamin ko. Minahal ko siya noon. Sobrang nahulog sa pag-ibig. Ngunit ngayon, pinapamahal mo ako sa'yo. Ngunit hinihiling mo na magkaanak ako sa iba. Ito para sa akin. Para sa kanya. Kabilang sa'yo. Ay hindi patas. Pero isa lang tayo, di ba? Hindi ba tayo ay magsiselo sa isa't isa? Kaya para sa'yo, kung sino man ang makasama ko, o sino man ang magbibigay buhay, wala itong halaga. Walang pagkakaiba. Tama ba? Lahat ng ito ay basta sa ilalim ng simbolo ni Shen Moxie, nang walang pinipiling tao na pakikipagtalik. Ano ba ako? Parang aso ba ako? Sige na. Bengbeng ay ating anak na isa. Lahat tayo ay gustong iligtas siya. Pero naisip nyo ba na si Wanwan ay dapat bunga ng pag-ibig? Ito ay pag-asa. At hindi dapat maging pagdurusa sa ating tatlo na nag-aalay ng dangal at tapat na puso. Ang mabigat na pasanin na ito, hindi talaga natin mapipilit. Maraming beses na akong nagdamgo na magde-date kami ni Moxie, pero hindi ko inasahan na sa mukha na ito. Jiang Yanchai, sabihin mo ng totoo, mas gusto mo ba talaga ako? O yung ibang ako? Inamin ko, ang una kong sarili ay naakit sa isa pang ikaw. Naakit sa isa pang ikaw. Pero palagi siyang tumatanggi sa akin. Walang kailanman siyang nagbigay ng sagot sa akin. Kahit na pinaghihinalaan ko na wala siyang ibang puso. Hanggang sa nakilala kita. Ikaw ay puno ng sigla, na nag-aapoy sa akin, wala akong masisilungan. Naiintindihan mo ang aking nakaraan. Alam mo ang aking hinaharap. Sa piling mo, ako ay nakakaranas ng pagmamahal. Kaya't ako'y sigurado. Ang iniibig ko ay ikaw na nakatayo sa aking harapan. Pasensya na. Hindi ko dapat gawing komplikado ang relasyon nating tatlo. Naging masyadong komplikado. Gusto ko lang iligtas si Wanwan. Kaya kailangan kong muling umibig sa ibang ako. Sa tingin mo ba ako'y pabago-bago? Isang taong madaling magbago ng isip. Pero hindi ba ikaw ang walang pakialam? Bakit hindi ka pwedeng maging tapat sa sarili mo? Ito ang pananaw ko sa akin. Ako ay laging tapat sa aking salita. CJ, ikaw ay tapat sa iyong salita. Kaya bakit hindi mo magawa? Bakit hindi ka pa rin mahal ang tunay na Shen Moxie? Ako. Sige na. Kung hindi ka magiging tatay na makakaya ang magpihit ng landas, eh di wala na akong pakialam na sayangin ang oras ko sa'yo. Moxie, may tanong pa ako sa'yo. Mabilis, umalis na tayo. Kung naantala pa ako ng isang segundo, magsisisi na ako. Ikaw lang ang makakatulong kay Bending. Ako lang ang makakapagligtas kay Wanwan. Ako lang ang makakapagligtas kay Wanwan. Ang katawan ko ang pinakaangkop.
para maging isang kasangkapan. Test tube baby. Si Wanwan ay anak namin ni Yanchay. Ikaw at si Yanchay ang magulang. Marumi. Hindi matanggal na dumi. Sa nakaraang buhay, hindi alam kung sino ang ama ni Wanwan. Nabuhay ng walang kaalaman kasama ang isang walang kwentang lalaki. Sa nakakatawang at maikling buhay na yon. Sa buhay na ito, mapagpakumbaba akong humihingi sa dalawang lalaki na makabuo ng anak sa akin. Shen Moxie. Hindi ka makakatakas. Isa kang walang halaga. Isang walang dignidad na makinang panganak. Moxie. Moxie. Saan ka napunta? Nanay. Shen Moxie. Wangshu. Ikaw. Nanay. Bakit mo ako pinatawag dito? Tumahimik ka. Hindi ka talaga aking anak. Nanay. Bakit mo naman pinapahirapan ang cute na ito? Ang kawawang ito. Walang nanay na nagmamahal. Walang tatay na nagmamahal. Parang nabubuhay na parang isang labis na anino. Sabi mo, kung sakaling masira ko siya nang hindi sinasadya. Hindi kaya, may isang tao man lang na maghuhugas ng luha para sa kanya. Wala ngang ganoon. Tita, huwag mong madumhan ang kamay mo. Ako na ang bahala dito. Umalis ka na. Wangshu, Linsuikin, kung magpapalag ka sa kanya, pagsasama-samahin ko ang buong pamilya Shen sa libingan. Ngayon ay lumabas na ang tunay na anyo. Isang multo na muling nabuhay. Wala rin. Maghanda ka na sa kaparehong kapalaran. Ano ang balak mo? Gusto ko lang makuha ang aking anak na babae. Mahirap makuha ang gamot na ito. Huwag kang mag-aksaya. Ikaw ba'y inom mag-isa? O iinom kasama siya? Huwag. Huwag. Moxie. Shen Moxie. Tumahimik ka. Ang gusto ko ay ang aking anak na si Shen Zhaoqing. Huwag mo nang dalhin pa yung maruming bagay na yon. Dala-dala mo pa sa akin. Zhaoqing. Aking mahal na anak. Buksan mo ang mata mo, tingnan mo ang nanay, okay? Anong kinain mo sa kanya? Bakit hindi pa rin siya nagigising? Kaya, ako. Alam ko. Ito si Wangshu, ang espesyal na pampatakam. Iyon ang nagpapatulog sa iyong mahal na anak na babae, na hindi magising. Pampatakam. Ikaw, isang mababang uri na tao. Nangahas ka pang pag-interesahan ang aking Zhaoqing. Tita, huwag magkamali ng akala. Yung gamot noong nakaraan ay ibinigay ko kay Jen Yanchi. Natakot akong bulin niya si Zhaoqing. Nasa gulo si Zhaoqing. Nabigo ang plano ng asawa ng hari ng barko. Ikaw pala ang may kagagawa nito. Boss Lin, mabuti ang intensyon ko. Hindi pwedeng pilitin ang pag-ibig, auntie. Buwisit. Ano bang alam mo sa pag-ibig? Isa kang baboy na marunong lang maglagay ng lason. Moxie. Moxie, gising na. Moxie. Lumayas ka. Moxie. Moxie, gising ka. Moxie. Lumayas ka. Lumayas ka. Ikaw si Zhaoqing. 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 Walang duda, siya ang aking anak na babae. Nasaktan ba ang kamay mo? Anong ininom mo? Sobrang sakit ng ulo ko. Kung may mangyaring masama sa aking anak na babae, pagsasama-samahin ko ang buong pamilya mo sa libingan. Ako lang sa bahay. O hindi. Ginoong Lin, ang ibig kong sabihin, ganito ang epekto ng gamot na ito. Nahihilo at inaantok. Matulog ka lang, siguradong okay lang. Sasamahan ko ang aking ibabang bahagi para dito. Yung maliit na mahal. Wangshu. Sino siya?
Yung maliit na mahal. Wang Shu. Sino siya? Ngayon siya na si Shen Zhaoqing. Huwag mag-alala. Hindi na makakabalik si Shen Zhaoqing. Si Shen Moxie pa rin. Ano? Tara. Ito ay isang pagdukot. Pupunta ako para dalhin siya pabalik. Nailigtas mo siya isang beses. Hindi ba't hindi mo siya maaalagaan habang buhay? Ano ang gagawin natin? Kung gusto niyang makuha ang kanyang anak na babae, gagawin ko ang gusto niya. Magiging mayabang ako ng isang beses. Moxie. Moxie, gising ka. Moxie. Umalis ka. Ikaw si Shen Zhaoqing. Tara na. Hi mahal. Pupunta na ako sa'yo. Huwag kalimutang kumuha ng larawan. CJ, naghihintay ako sa'yo. King. Itong hari ng barko. O hindi. Ginoong Jiang. Sumang-ayon na siyang makipag-date sa'yo. Date. Agad kong ipapasa sa kanya ang kasal. Sa oras na yon, huwag mong sabihing maliit na bagay lang ang makipagtulungan sa pamilya Shen. Ipinagkakaloob ang buong pamilya Jiang. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salitang hindi. Ang galing. Ang galing. Ganito. Sa loob ng ilang araw, ipaimbita mo siya sa bahay para makipag-usap. CJ, maliit na bagay. Sige, maghahanap na ako ng tao para maghanda. King, kumain ka ng prutas. Yung paborito mong hazelnut crisp. Tikman mo na. Si Shen Moxie ay allergic sa mani. Pero ito ang paboritong hazelnut crisp ni Zhaoqing. Kung hindi ka makakain, sobrang tamis. Gusto mo bang maging katulad ko na matanda na? Kulang ang atensyon ng nanay. Sa susunod, tiyak na mas kaunti ang ilalagay ng nanay. Halos nakalimutan ko. Hindi naman ito ang katawan ko. Bakit ako matatakot sa allergy? Ang matandang Zoro ay naglalaro ng psychological warfare sa akin. Pinapayagan kitang magpabaya. Magsisimula na akong makipag-date sa hari ng barko. Kunin mo ang bag ko. Masakit ang likod. Kunin mo ang sapatos ko. Ayos lang. Kakaiba. Dati, hindi mo ba gusto ang perlas? Sabi mo, napakababae at napaka-ordinaryo. Siya lang si Bai Mukyu, ang cute na yon, ang mahilig. Bakit? Kahit sa panlasa. Sumusunod ka na sa kanya. Zhaoqing, anong nangyayari sa'yo? Sinasabi ko, si Bai Mukyu, ang cute na yon. Bakit ka nagmamadali? Ikaw ba talaga ang anak ni Lin Suekin? O ikaw ba ay anak ni Bai Mukyu? Ano ang gusto ko? Kailangan ko bang ipaalam sa'yo? Ako ang magiging misis ng hari ng mga barko. Bilisan mo at bumili ng dekalidad na toothpaste. Linisin mong mabuti ang mabahong bibig mo. Kung hindi, hindi ka talaga karapat dapat na maging ina ko. Huwag mong ikahiya ang mukha ko. Zhaoqing. Zhaoqing. Talaga bang ikaw ang Zhaoqing ko? Parang. Hindi naman. Uminom ng tubig. Shen Moxie. Sabi nila gusto mong magkaanak sa boss ng barko. Tapos na ba? Hindi kasi Moxie. Kumusta? Yung acting ko. Natutunan pa nga kayong dalawa na matakot. Nakatakot ka sa akin. Akala ko nahuli ka ni Shen Zhao. Huwag kang mag-alala, Shen Zhaoqing. Kumain ng espesyal na pangarap na gamot ni Wang Shu.
Hindi siya magigising ng hindi bababa sa 10 araw o 2 linggo. Ikaw, kumain ka rin ba? Ayos ka lang ba? Bago kita iligtas. Nabigyan na ako ni Yanchai ng lunas. Pagkatapos inumin, medyo sumasakit ang ulo. Matutulog lang ako at magiging maayos na. Gamot. Ito ay epekto ng gamot. Nakalunok ka ng gamot mula sa taong iyon. Kalma lang. Mahanap ko ang lunas. Ayos lang iyon. Tama nga. Ito ang dokumento na kailangan mo. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong ina. Pasensya na. Nabasa ko ito. Pero ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ina ay katulad ng sa aking ina. Lahat ay may kinalaman sa pamilya Shen. Talagang kabilang sa mga pinag-isipan ko. Ang ibig niyo sabihin ay, bakit? Tiyak na malalaman ko ang katotohanan. Hindi ko sila papayagang makaligtas. Pero bago yon, siguradong hindi ka palalampasin ni Lin Suikin. Kaya, mas maganda kung simulan na natin ang ating gawain. Kung hindi ka pa handa, hindi. Handa na ako. Totoo bang pwede? Basta makabalik lang si Wanwan. Walang kwenta ang pag-ibig. Walang pakialam. Sino ang magmamahal sa sino? Walang pakialam. Walang pakialam. Kailangan ko pang uminom. Moxie. Ayos lang. Naboboringan ako, nagmumobil ako. Sige, ituloy nyo. Kamusta siya? Walang anuman. Kung ganon, ganito na lang. Magsimula na tayo agad. Para matapos ng maaga. Magsimula na tayo agad. Tapusin na agad. Bilisan mo. CJ. Walang pakialam. Huwag ka nang mag-atubili. Ngayon, tanging tagumpay lang ang papayagan, kabiguan ay hindi. CJ. Moxie. Ngayon. Hindi uwi hanggat hindi lasing. Ay naku. Ako. Ikaw na ang mauna. Walang anuman, ikaw na ang mauna. Naalala ko, may isang internasyonal na komperensya na gaganapin. Sa loob ng 2 minuto. Talaga. Sa totoo lang, bigla ko lang naisip. Ngayon ang kaarawan ni Hari Ramala. Kaarawan ni Hari Ramala. Si Hari Ramala ay siya ang hari ng bansa. May hawak na royal na hukbong dagat, hukbong lupa, at himpapawid. General na titulo. Nagtapos sa Kangaroo Country. Royal Palamira School. Kaya sa tingin ko, talagang sobrang abala ngayon. Hindi angkop para sa pagbubuntis. Huwag tayong magpabagal sa mga maliliit na bagay na makakapigil sa atin sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Tama.
Moxie, kayo. Ang bilis nyo. Siya. Hindi pwede. Sino ang hindi makakagawa? Wala tayong ganun. Wala. Hindi maganda ang araw na ito. May kailangan gawin ang kumpanya ko. Uuna na ako. Bakit ka umiinom ng marami? Hindi ba't para ito sa maagang pagdiriwang? Saan nagmula si Wanwan? Sabihin mo, kung alam ni Wanwan na ang kanyang dalawang ina ay nag-aaway para sa isang lalaki. Ano kaya ang isipin niya? Wala akong ganun. Wanwan. Gusto lang ng mama na iligtas ka. Wala nang ibang mahalaga. Sa nakaraang buhay, bulag ako. Sa huli ko na lang nalaman ang kanyang kabutihan. Sa buhay na ito, nahulog ako at hindi ko mailigtas si Wanwan. Ano ang gagawin ko? Sana ay matanggal ko ang alaala na ito. Ngayon, sana ay may isang baso ng tubig na makapaglimot. Uhaw na si King, di ba? Halika, uminom ng tubig. Gusto ko ng malamig. Walang lasa. Gusto ko ng may lemon at yelo. Okay na ba si King ngayon? Masama sa tiyan ang malamig. Sige na nga. Gusto ko ng mainit na tubig. King, ayos na ba ito ngayon? Gusto kong uminom ng tsa. Ang munting baby ni Mommy ay pilyo na mula pa sa maliit na bibig niya. Tingnan mo, lahat ay inihanda na para sa'yo. Ito, gamit ito ni Mommy galing Ethiopia. King, baby, hindi ka nasaktan, di ba? Lensukin. Kahit kaunti lang nakabutihan mo sa anak mong babae. Kung sana ay naibigay mo man lang ng kaunti sa nanay ko, baka mas madali akong makapagpigil. Umupo ka dyan. Tingnan mo si Moxie. Maganda ba? Gusto mo ba? Mas maganda kaya ito ng 100 beses kaysa sa mukha na ito. Hindi na kailangang mag-isip pa. Yung balat na binigay sa akin ni nanay. Tiyak na walang tatalo. Sa makabagong teknolohiya niya na buong katawan. Ito. Lahat ay kasinungalingan. Tingnan mo ang buhok sa binti. Kailangan kong mag-ahit nito araw-araw, umaga at gabi. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Sige na. Umupo ka na. Bakit ka nakatingin sa akin? Sobrang ganda. Ito ang makapagmamana ng magagandang Jin, na makakapag-anak sa'yo ng anak na maganda. Hindi siya umiinom ng kape. Anong inumin ang walang yelo at walang asukal? Iilad lahat iyon. Bakit mo ako binibigyan? Para sa magiging ina ng iyong mga anak. Siya ang magiging asawa mo sa hinaharap. Huwag magkamali ng isip. Ako ang dating kasintahan. Siya ang kasalukuyan. Tapos na. Halika. Simulan na. Sumama ka rin. Puno na. Hindi ko kaya ang alak na ito. Minsan lang tayong magkakasama sa ganitong pagkakataon. Isang pambihirang pagkakataon. Hindi dapat uminom. Sama-sama tayong mag-toast. Minsan lang. Tara. Kumain muna tayo. 2 baso. Hindi ko kayang uminom ng 2 baso. Para sa ating nanay. Uminom ka ba o hindi? Uminom o hindi? Lanan. Ayoko na uminom. 3 baso. Para kay Wanwan. Ang aming mahal na anak na babae. Halika. Uminom ka. Uminom, uminom, uminom. Ito ang 4 na baso. Para sa mga taklobo na ipinadala ni Mama. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko na kayo makita. Hindi nyo alam si Wang Shuo. Siya at si Shen Zhaoqing.
Pinatay ako sa lason. Uminom. Itong baso ay para kay Wanwan. Nagawa na ang malaking bagay. Hindi ko inasahan. Epektibo talaga ang gamot ni Wang Shuo, itong basura. Hindi ko inakalang isang araw. Ako mismo ang magdadala sa minamahal ko. Sa kama ng iba. Pagkatapos manganak si Wanwan, lahat ng ito ay sulit. Hindi pwede. Ito ay isang labanan ng dugo. Bago pa man ipanganak si Wanwan ng maayos. Hindi ko pwedeng hayaan silang dalawa. Mapanganib. Ako na talaga yung sobra. Kaya, hayaan mo na akong tapusin na ito. Pasensya na. Natutuyuan ako. Bendisyon. Inay, nailigtas ka na. Susunod. Inay, kailangang maghiganti para sa iyong ina. Maghiganti sa utang. Sa wakas, nakalaya na ako. Susunod. Kayo na. Ginoong Jiang, naayos na ang dokumento. Tama nga siya. Shen Yan. Una, nagtakda siya ng bitag at pinatay ang ina ni Moxie. At ginamit ang parehong paraan para patayin ang nanay ko. Gusto kong mapanagot siya. Ginoo Jiang, naghihintay na si Shen Yan sa conference room. Tama ba? Ginoo Jiang. Dinukot si Miss Shen papunta sa Shen family. CJ. Sabihin mo kay Shen Yan. Paalisin mo siya pabalik sa pamilya Shen at hintayin siya. Gusto kong makipag-usap sa kanya. Nang harapan tungkol sa negosyong ito. Ikaw nga. Ang dahilan kung bakit halos hindi ako nakabalik. Ngayon, hayaan mong magkaisa kayong mag-ina. Moxie. Shen Moxie. Ginoo ng mga barko. Ipapakilala ko ng formal. Ako, si Shen Zhaoqing. Yung babaeng iniisip mo palagi. Matagal nang nawala. Yan Chai. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Mga utang ng pamilya Shen. Isa-isa kong ayusin ito. Lin Suikin. Shen Zhaoqing. Kayong dalawang baliw. Gusto niyong mamatay. Huwag dalhin ang pamilya Shen sa libingan. Ginoong Jiang. Lahat ng ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ngunit, ano man ang gusto mo, si Zhaoqing o si Moxie, balang araw, tayo rin ay magiging isang pamilya. Ano sa tingin niyo tungkol sa pakikipagtulungan? Maling akala. Noong mahigit 2 dekada na ang nakalipas, pinatay mo si Bai Mukyu at pinatay mo si Chen Shijin. Maling akala din ba yon? Kilala mo si Chen Shijin? Siya ang nanay ko. Hindi nakapagtataka na ito. Mukhang pamilyar ito. Ah, anak pala ni Ginoong Chen. Noong mga panahong iyon, si Mukyu at si Ginoong Chen ay talagang matalik na magkaibigan. Tumahimik ka. Kailangan ko ngayon ang nanay ko. Hindi na siya malas sa akin. Ayaw mo na ba sa iyong lumang mukha? Rebelde. Noong panahon na yon, mahal ka ng nanay ko. Kaya niya pinabayaan kang saktan at insultuhin siya. Ngunit sa iyo, sa pamilyang Shen, tanging matinding galit ang nararamdaman ko. Talagang malas ang pamilyang ito. Shen Moxie, ano ba talaga ang pakay mo? Bakit kailangang sirain ang Shen family? Ano ba ang utang namin sa Shen family sa'yo? Anong utang ko sa'yo? Itinapon mo ang maruming tubig ng pakikiapid sa aking ina.
na pinapanood lang siyang nangyayari. Sa isang maliit na barong-barong, tinapos niya ang sarili gamit ang isang tali. Lahat ng mga may utang sa akin ng isang hindi mapatawad na dugo ng paghihiganti. Tumahimik ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siya mismo ang hindi marunong mag-ingat. Kasalanan niya ang lahat. Shen Moxie, nagsisinungaling ka. Sino ng ulo ang pinupuntirya mo ng batikos? Ako ang magpapatotoo. Sabi ni Moxie. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Si Shen Zhaoqing ang tunay na anak na labas. Magandang bata. Ang pagkakasala ng nanay mo, kailangan ng linawin. Sa mga nakaraang taon, naghihintay ako na dumating ka. Para ipamana ang lahat ng sa pamilya Shen. Ito ang utang ng pamilya Shen sa inyo ng nanay mo. Mula ngayon, ikaw na ang namumuno sa pamilya Shen. Ako ang tagapagmana. Lahat ito ay akin. Ibalik niyo sa akin. Moxie. King. Moxie, nakiusap ako sa'yo. Magtitiis pa tayo ng kaunti, okay ba? Yanchi, sa buhay na ito, sa wakas nandito ka na para iligtas ako. Anong sinasabi mo? Anong buhay na ito? Sino ka? Yanchi, ako ito. Nandito na ako. Ngayon ay naging buo na akong Shen Moxie. Ang galing. Wala kayong anuman. Shen Moxie. Siyempre. Naging ganito ako. Huwag mong tawagin ang pangalan niya. Hindi. Ang aking anak na babae. Tumahimik ka. Ipapadala ko kayong lahat sa kulungan. Huwag na kayong umaasa pang makalabas. Lin Sukin. Mabilis, tulungan mo akong makalabas. Ikaw na inutil. Ano ba ang ginagawa nyo? Nakalimutan nyo na ba ako? Hindi ba pwedeng? May isang tao. Natawagin ang pangalan ko. 11. Mama, sa wakas nandito ka na.